Boom, boom, Pinas, Pinas. Boom, Pinas. Boom, boom, Pinas, Pinas. Boom, Pinas. Boom, boom, Pinas, Pinas. Boom, Pinas. Boom, boom, Pinas. Boom. Hello, hello, hello mga kababayan! Welcome sa Boom, Pinas. kung saan pag-uusapan natin ang mga polisiya na may direktang efek sa ating mga pamilya at lipunan. Kasama ko ang aking mga kaibigan para talakayin ang topic na Encouraging Foreign Business Investment in the Philippines. Game na ba kayo? Game na! Boom, Pinas. Siyempre, isa itong napapanahong topic dahil ramdam na natin ang epekto ng foreign investment sa ating everyday lives. Kaya simulan na natin ito sa unang tanong na, how does this policy affect your family's finances, job opportunities, or lifestyle? Go! Para sa pamilya ko, malaking bagay yung foreign investment kasi mas dumadami yung job opportunities. Yung sa tito ko nga, nagkaroon siya ng trabaho sa BPO company na foreign owned. Malaki yung naitulong talaga sa kanila financially, lalo na sa gastusin nila sa bahay. I can relate. Yung pinsan ko naman, nagtrabaho siya sa isang multinational company and mas competitive yung salary compared sa mga local companies. And nag-improve talaga yung lifestyle nila tsaka mas nakakaipon sila ngayon ng pera. Pero sa kabilang banda, may downside din. Yung mga local businesses, minsan natatabunan ng mga foreign corporations. Yung sari-sari store nga namin, mas humina ang kita since nagbukas yung mga malalaking convenience stores ng foreign-owned sa tabi namin. Correct kayo dyan. May positive and negative effects talaga yan. Punta naman tayo sa second question na, do you believe this policy benefits the majority of Filipinos? Why or why not? Go! Sa tingin ko, oo. Kasi alam mo, pag more investments means more jobs, di ba? Kaya mas maraming Pilipino ang nagkakaroon pa ng trabaho. And isa pa, mas nagiging competitive din ng mga local companies para makasabay sa mga foreign standards. Ako? Hindi ako totally agree. Oo, may mga job opportunities pero madalas contractual lang or mababa ang pasahod. Saka hindi rin lahat ng Pilipino nakakuha ng benefits dyan eh. Lalo na yung mga nasa rural areas na hindi naaabot ng foreign investments. Oo nga parang lumalaki lalo yung gap ng mga mayayaman at mahihirap. Yung mga nasa urban areas, mas madali nilang na-access yung mga jobs. Pero yung mga nasa probinsya, parang walang pagbabago. Kaya kailangan din natin i-improve yung mga infrastructure around rural areas para maging attractive ito for business. Para makapagbigay din ito ng mga trabaho para sa mga mahihirap. Naku! Solid ng mga points nyo ah. Mukhang hati ang opinions natin dito. So next question naman tayo. What are the long-term effects of this policy on the Philippine economy? Go! In the long run, makakatulong talaga yun sa economic growth kasi mas maraming investment yung pumapasok. Pwede rin siya actually magdala ng bagong technology and mag-improve sa skills ng mga Pilipino, di ba? Yes, tama. Pero dapat may mga proper regulation din para hindi naman maging overly dependent ang bansa sa mga foreign investors. At mahalaga pa rin ang pag-support sa ating mga local businesses. Agree, kailangan siguraduhin na sustainable ang investments para hindi lang short-term growth ang makuha. Dapat may sapat na environmental at labor protections para mapanatili ang long-term stability ng ekonomiya at maiwasan ang epekto ng biglaang pag-pull out ng mga foreign companies. Hala! Ang daming pwedeng i-improve, no? Sa tingin nyo, are there groups in society that benefit more than the others from this policy? Who are they and why? Go! Feeling ko, pero para lang sa akin to yung mga may-ari ng malalaking negosyo ang mas nagbe-benefit pagdating sa mga ganyan. Kasi nga sila yung mas kayang makipag-partner sa mga foreign companies. Kumbaga ba, mas malawak yung mga connections nila kumpara sa mga small businesses. Alam mo, tama ka dyan. Lalo na yung mga professionals na may specialized skills. Mas malaki yung chances nilang makapagtrabaho sa international companies kasi pasok sila sa qualifications So, sila yung madalas na nakikinabang sa high-paying jobs. At saka yung mga may mataas na edukasyon, sila rin yung may advantage. Mas madali silang nakakapasok sa mga foreign-owned firms kumpara sa mga walang degree. Mas maganda rin kung mag-invest tayo sa mga vocational training for poorer communities para ma-equip natin sila ng technical skills, especially sa mga jobs na need tulad na lamang sa mga manufacturing sector. Oo nga naman, mukhang may inequality pa rin pagdating sa pag-distribute ng benefits, no? Moving on naman sa sunod na tanong. How do you think this policy compares to economic decisions made by neighboring ASEAN countries? Go! Actually, mas aggressive yung Vietnam pagdating sa pag-encourage ng foreign investments. Mababa yung labor cost sa kanila and competitive tax incentive na ino-offer nila sa bansa nila. Kaya
mas marami talagang investors yung pumapasok sa kanila. Yes, tama ka. Alam mo ba, sa Malaysia naman, maganda rin ang mga policies nila sa mga foreign direct investments. At mas mabilis yung processing ng mga permits at may tax holidays pa para sa mga bagong investors. Siyempre, compared sa mga kalapit nating ASEAN countries tulad ng Vietnam, Indonesia at Singapore, tama nga na medyo mabagal pa tayo dahil sa komplikadong regulations at red tape. So kung mapapadali ang business registration, mababawasan ang mga bureaucracy at ma-improve ang infrastructure tulad ng internet at transport. So mas maiengganyo ang mga foreign investors na magdala ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo para sa mga Pilipino. Ang lala! Ibig sabihin may mga kapitbahay tayong mas mabilis at mas aggressive pagdating sa economic policies. Mukhang marami pa tayong kailangang habulin, no? Sige, kayo naman ang bida ngayon sa tanong na, if your group had the power to implement an economic reform, what change would you propose and why? Go! Ako, mas gusto ko improve yung tax incentive sa mga rural areas para naman hindi lang puro Metro Manila ang nakikinabang sa mga foreign investments. Good point! Ako naman, mas gusto kong bigyang support yung mga local SMEs. Dapat mas maraming grants and training programs para makasabay sila sa foreign competitors. Ako naman, mas gagawin naming mas mabilis at madali ang proseso ng pagdinegosyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabawas ng red tape o excessive bureaucracy. Gumamit din tayo ng online system. Sa ganitong paraan, mas maraming negosyo ang mahihikayat at mababawasan ang gastos at oras sa pag-aasikaso ng mga papeles na magdudulot ng mas maraming trabaho. Magiging mas malinaw din ang proseso para maiwasan ang korupsyon. Yes! Ang dami nating natutunan today! Malinaw na may pros and cons ang foreign business investment sa Pilipinas. Importante na may tamang regulation para mas maging inclusive ang benefits nito sa lahat. Kaya thank you sa pakikinig sa Boom Pinas! Huwag kalimutang i-follow kami sa lahat ng socials namin. Hanggang sa susunod na episode! Bye! Boom Pinas! Boom boom Pinas Pinas! Boom Pinas! Boom boom Pinas Pinas! Boom Pinas! Boom boom Pinas Pinas! Boom Pinas! Boom boom Pinas! Boom!